para nga po malaman natin na magigilagay ng ating weather for today at ganun din sa paparating na weekend, atin nga po makakapanayam ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Magandang umaga, Mr. Galang. Maraming salamat, Harry, at magandang umaga din sa iyo at sa mga televiewers ng Panahon TV. Alright, Mr. Galang, para po sa kapakanan ng kahandaan, meron po ba tayong panibagong low pressure area o bagyo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Papasok po ba ito ng ating PAR? Sa ngayon po, wala tayong binabantayang anumang sama ng panahon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya good news po ito sa ating mga kababayan. Alright, magandang balita po yun mga kababayan. At Mr. Galang, hanggang kailan po ba natin inaasahan na walang bagyo sa ating bansa? Masasabi po ba natin na for the next 2 to 3 days magiging bagyo-free ang ating bansa? Tama po yun, naasahan natin within the next 2 to 3 days hanggang 5 days, wala po tayong maasahang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Alright, napakagandang balita po yan ngayong Thank God It's Friday. At Mr. Galang, last year nga po, idineklara po natin ang onset ng tag-init noong March 18. Will we see a repeat this year? Nakikita po ba natin by March 18 ay magdedeklara na tayo ng hot and dry season o patuloy pa rin bang iiral ang northeast monsoon kaya hindi ito posible? Sa ngayon po, nakikita natin na iiral pa rin itong northeast monsoon hanggang date ng 18, pero beyond that, maaaring magdeklara na po tayo ng official ng tag-init. Alright mga kababayan, pakaantabayanan na lang po natin yan. Dahil nga po itong northeast monsoon, inaantabayanan po natin kung kailan natin ito terminate ng sa gayon. Pagka-terminate nito, madedeklara na po natin na onset na nga ng hot and dry season o tag-init. At Mr. Galang, speaking of panahon ng tag-init, isa nga po sa mga factors na ating tinitignan ay ang pagtaas ng minimum and maximum temperature. Kahapon po ba, ano po bang mga naitala nating lowest and highest temperature sa buong bansa? Nakapagtala pa rin po ang Baguio ng minimum temperature ng 14.5 degrees Celsius. Sinundan po ito ng Malaybalay Bukidnon na 20 degrees Celsius. Dito po sa Science Garden sa Quezon City, 20.1. Sa Basco, 20.3 at Cabanatuan City na 20.5. At sa maximum temperature naman po, nanguna ang Cabanatuan, 35 degrees Celsius. Subic, 34.3. Tugigaraw, 34. Naiya, 33.7 at Science Garden dito sa Quezon City, 33.6. At mapapansin po natin na unti-unti po umaakyat na yung mga temperatura natin. Alright mga kababayan, nakita naman po natin na tumataas na nga po yung mga temperature na ating naitatala sa ating bansa. So antabayanan po natin ang nalalapit na pagpasok ng panahon ng tag-init. Samantala, maiba po tayo Mr. Galang, usap-usapan po ngayon sa mundo ng siyensya ang pagkakadiskubre ng 3 chlorofluorocarbons o CFCs at isang hydrochlorofluorocarbon o HCFC air samples sa bansang Tasmania. Ang CFC at HCFC samples na ito ay pinaniniwala ang man-made at makakaharm umano sa ating ozone layer. Can you explain ano po ba yung mga gases na ito at bakit nga ba masama ang dulot nito sa ozone layer? Meron din po bang masamang idudulot itong CFC at HCFC gases sa lagay ng ating panahon? Opo, yung po mga hydrofluorocarbons na to at mga CFCs, ito po yung nagiging dahilan kaya nagkakaroon tayo ng mga ozone depletion. At kung mapapansin po natin, kapag numipis na itong ating ozone depletion, makakapasok na po itong mga UV rays na nagiging sanhi para maging unhealthy sa ating mga kababayan. At unti-unti may mga pag-aaral po na kapag nagkaroon ng ozone depletion, nagkakaroon po ng dagdag na init o unti-unti iinit ang ating mundo. Kaya makaka-apekto po rin din po ito sa ating weather system. Alright mga kababayan, nalaman po natin ang masamang epekto ng CFCs at HCFC sa lagay ng ating ozone layer at ganun din sa lagay ng ating panahon. So dapat po ang lagi po natin gagawin, yung mga ating pong mga hakbang tungo sa pagpapreserve kay Mother Earth, araw-araw po natin isagawa yan ng sa gayon, makaiwas po tayo sa masasamang epekto na maaaring idulot ng pag-deplete ng ating ozone layer. Samantala ngayong araw, Mr. Galang, magiging safe po ba yung ating mga karagatan para sa mga mangingisda at sa mga babiyahe sa barko? Magtataas po ba tayo ng gale warning for today o hindi naman po natin nakikita na kailangan pa natin magtaas ng nasabing babala? Sa ngayon, wala po tayong nakikitang nakataas na gale warning dito sa ating bansa, pero ito pong seabirds ng Northern Luzon, magiging katamtaman hanggang sa maalon po ang mga karagatan dyan. Alright, nakita po natin mga kabayan na ito nga gale warning po natin wala naman po palang nakataas ngayon. Pero ganun pa man, pinag-iingat nga po yung ating mga kababayan dyan nga po yan sa Northern Luzon dahil makararanas pa rin po ng maalong kondisyon.
Mr. Galang, magiging maganda po ba ang ating panahon ngayong araw ng Biyernes? Paki-explain naman po yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa dahil sabik ng malaman ng ating mga estudyante yung magiging lagay ng ating panahon. Ito po mga kababayan natin sa Eastern Visayas at probinsya ng Aurora, makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Samantalang apektado pa rin ng northeast monsoon itong northern at central Luzon, kaya itong Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon, pulo-pulong mahinang pag-ulan na mararanasan dyan. Ang natitirang bahagi po nitong Mindanao at ang natitirang bahagi nitong Luzon, mga isolated rain shower at thunderstorm, ganun na rin ang natitirang bahagi ng Kabisayaan. Alright, bilang panghuli na lamang po Mr. Galang, bukas nga po weekend na ulit, no? Magiging okay po ba ang ating weekend weather, especially para po sa mga mamamasyal at ganun din sa mga maglalaba? Magiging okay po ba ang lagay ng ating panahon? Dito po sa Metro Manila, dito sa Luzon, magiging maganda po ang panahon, pero asahan pa rin po natin dito sa parte ng Eastern Visayas, patuloy na makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Alright, maraming salamat po Mr. Galang sa inyong ibinahaging impormasyon sa lagay ng ating panahon. At mga kabayan, atin nga pong na-interview ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster June Galang.